Ika-289 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang matatiyog na kabundukan. Mula rito ay makikita sina Palm Emperor at ang dalagitang si Han Solo na magkasamang naglalakad. Sinundan ni Baek Sang-won at Han Solo ang direksyong itinuturo ng Chen Riang-go, tinawid ang hilagang hanay ng kabundukan, at dumating sa lugar na ito. Napatingin si Palm Emperor sa unahan at sinabi, "Pakiramdam ko ay malapit na tayo." Mula sa malayo ay napatingin silang dalawa sa isang lugar. Nagulat si Han Solo sa kanyang nakita at napasabi, "Ha?" Napatingin naman si Palm Emperor sa kanya nang mapansin ang naging reaksyon ng kanyang mukha. Ilang sandali pa ay makikitang naglakad ng mag-isa si Han Solo. Panandalian siyang tumigil habang makikita ang pagtataka sa kanyang mukha sa tanawing nasa kanyang harapan. Napatingin naman sa paligid si Palm Emperor at sinabi sa kanyang isip, hindi man lang ito mistulang guho. Dagdag pa niya sa kanyang isip nang makita ang napakalaking batong nakaharang sa kanilang unahan. Wala man lang kahit katiting na bakas na minsan ay may mga taong nanirahan dito. Seryoso ang mukha ni Han Solo habang sinasabi, ito talaga ang lugar. Dito mismo naroon ang angkan. Makikita ang mga paa ni Palm Emperor na tinatamaan ng malamig na hangin. Napatingin siya sa ibaba at sinabi, mukhang matagal nang wala ni isang taong dumaraan sa lugar na ito. Napahawak sa kanyang dibdib si Han Solo habang nakapikit at sinabi, oo. Para bang mula pa sa simula ay wala nang anumang narito. Pero, hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang mapatingin si Palm Emperor sa kanya at sinabi, kahit papaano, may kakaibang pakiramdam ako rito. Nagtatakang napasabi naman si Han Solo, ano? Mariin ang tingin ni Palm Emperor habang sinasabi, para bang may sadyang naglinis at nag-alis ng lahat ng bakas sa lugar na ito. Nagulat si Han Solo sa kanyang narinig at napasabi, hindi maaaring mangyari yun. Ilang sandali pa ay makikita ang isang maliit na kahon na kanilang binuksan. Seryoso ang tingin ni Palm Emperor dito. Sa loob ng kahon ay makikita ang isang kulisap na ibinuka ang mga pakpak nito. Napasabi si Han Solo nang makita yon, mas lumakas ang reaksyon nito. Nakasimangot namang sinabi ni Palm Emperor, ibig sabihin, mas malapit na talaga tayo. Humakbang siya at sinabi pa, magpatuloy tayo sa direksyong itinuturo ng Chen Riang-go. Agad namang tumugon si Han Solo, opo. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad sa mabuhanging daanan. Muli nilang binuksan ang maliit na kahon at makikita ang kulisap na tila nalilito kung saan haharap paikot-ikot lamang ito sa loob ng lalagyan. Nagulat si Han Solo nang makita yon at napasabi, nagbago ang galaw nito. Dagdag pa niya, ito mismo ang lugar na itinuturo ng Chen Riang-go. Mula sa itaas ay makikita ang mga batong nakahanay ng paikot sa ibabaw ng buhangin. Seryoso ang tingin ni Palm Emperor at sinabi sa kanyang isip, mga bakas ito ng isang porma sayon. Nakatingin naman si Han Solo sa mga batong nakalatag sa buhangin at sinabi, mga labi ng isang barrier. Tumugon si Palm Emperor na oo. Matagal nang inalis ang barrier. Muling sinabi ni Han Solo, bakit nila ito inalis? Habang nakatingin sa maliit na kahon ay sinabi ni Palm Emperor, marahil ay wala na silang dahilan upang itago pa ang lugar na ito. Dinugtungan naman ni Han Solo, natapos na kaya ang ritual? Sumagot si Palm Emperor na hindi. Masyado pang maaga upang makatiyak. Dagdag pa niya habang mariin ang kanyang tingin, kung nagsimula na ang ritual, hindi magiging ganito katahimik ang daloy ng enerhiya. Agad na napatingala si Han Solo at sinabi, kung iisipin, maging ang Divine Vein ay kakaibang tahimik. Makikita sa kanilang harapan ang isang napakataas na bangin. Napaisip si Palm Emperor at sinabi, kakaiba ito. Napakabigat ng pakiramdam ng lupa sa ilalim ng ating mga paa. Agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa buhangin at saka ito ibinaon. Pag-angat niya ng kanyang kamay ay kumuha siya ng kaunting buhangin mula sa kanyang palad, at laking gulat nilang makitang kulay pula ito. Nagulat si Han Solo at nauutal na napasabi, pulang buhangin. Pulang buhangin? Napasalubong ang kanyang kilay at sinabi sa kanyang isip, hindi pala tunay na lawa ang tinutukoy ng blood-stained lake. Tumayo si Palm Emperor na may seryosong tingin at sinabi sa kanyang isip. Isa lamang pala itong paglalarawan, inihahalin tulad nila ito sa pulang buhangin. Napatingin sa kanya si Han Solo at sinabi, may kaugnayan ba ang pulang buhangin sa ritual?
Sinabi naman ni Palm Emperor, malamang. Ang pulang buhangin ay may katangiang mag-ipon ng enerhiya. Bigla namang may napansin si Palm Emperor kaya napatingin siya sa ibabang bahagi ng paligid. Tila bahagyang gumalaw ang buhangin. Mula sa malayo ay makikita ang isang bilog na hanay ng mga batong tila nagtitipon ng hangin sa itaas nito. Biglang napangisi si Palm Emperor at sinabi, sa wakas ay nagpakita rin kayo. Nagulat namang napatingin sa kanya si Han Solo. Mula sa buhangin ay unti-unting umangat ang makapal na alikabok sa ere. Kasunod nito ay isa-isang lumitaw ang mga kalaban mula sa ilalim ng buhangin at nagsitalon sa harapan nilang dalawa. Nang makita yun ni Han Solo ay napasigaw siya, hindi. Ilang sandali pa ay makikitang napapalibutan na sila ng mga taong nakaitim at natatakpan ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay namumula habang nakatitig sa dalawa. Ang kanilang bawat kilos ay walang kahit katiting na paglihis, at ang kanilang lakas ay hindi man lamang masukat. Agad na naramdaman ni Han Solo na ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwang mga kalaban. Makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Han Solo. Nakangisi naman si Palm Emperor at tinawag siya. Agad namang tumugon si Han Solo, opo. Nakangisi si Palm Emperor at sinabi sa kanya, na huwag kang masyadong mag-alala. Umatras ka muna sandali. At dito na nagtatapos ang 289 na kabanata. Ika-209 na pang kabanata, sa pagpapatuloy. Napakamot sa noo si Palm Emperor habang nakangisi at sinabi, ngayon ay sigurado na ako. Nagtatakang sinabi naman sa kanya ni Han Solo, ano ang ibig mong sabihin? Napatingin sa kanya si Palm Emperor habang nakangisi at sinabi, iisa lang ang dahilan kung bakit nagtipon ang napakaraming tao rito. Napahalukip-kip siya ng kanyang mga kamay at sinabi pa, narito sila upang bantayan ang lugar na ito. Nagulat si Han Solo at bahagyang napaatras habang sinasabi, kung ganoon, ang lugar na ito ay, hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang agad na sinabi sa kanya ni Palm Emperor, tama ka. Dagdag pa niya habang makikita silang dalawa mula sa itaas, ito ang entablado ng Sword Flower. Naging seryoso ang mukha ni Palm Emperor at sinabi pa, hindi pa nagsisimula ang mismong ritual, ngunit mukhang tapos na ang lahat ng paghahanda. Makikita ang pagkagulat sa mukha ni Han Solo sa kanyang narinig. Napangisi naman si Palm Emperor at tinawag siya. Agad naman siyang tumugon na may gulat sa mukha, opo. Napangiti si Palm Emperor at sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Umatras ka muna sandali. Muling makikita ang tuktok ng bangin habang malakas na umiihip ang hangin. Napatingin ang mga taong nakatalukbong na pumapalibot sa kanila. Namumula ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Palm Emperor. Nakangisi namang tumingin si Palm Emperor sa kanila. Mula sa hanay ng mga bato ay mararamdaman ang malakas na bugso ng hangin. Biglang kumilos ng napakabilis ang mga kalaban. Mabilis silang sumugod kay Palm Emperor na nananatiling nakatayo lamang. Sa isang iglap ay mabilis na bumunot ng kanyang espada si Palm Emperor at binalutan ito ng makapangyarihang enerhiya. Pagkatapos ay itinutok niya ang espada sa mga kalaban. Isang napakalakas na puwersa ang biglang sumabog sa kanyang harapan, at kasunod nito ay isang malakas na pagsabog ng dugo ang kumalat sa hangin. Pagkatapos ay malakas na tumalon sa ere si Palm Emperor habang nakangisi at inihanda ang kanyang espada. Agad naman siyang inatake ng mga lumilipad na kutsilyo na ibinato ng mga lalaking nakatalukbong. Ngunit walang kahirap-hirap niyang hinarang ang lahat ng ito gamit ang kanyang espada habang nakangiting sinasabi, akala ba ninyo ay mapipigilan ninyo ako ng ganyang klaseng pag-atake? Agad namang nagsitalon sa ere ang kanyang mga kalaban upang muling umatake habang sumisigaw, patayin siya. Hindi naman natinag si Palm Emperor at sinabi sa kanila, mabuti, madidismaya ako kung iyan lang ang magiging pagsalubong ninyo sa akin. Mabilis na lumipad si Palm Emperor patungo sa mga kalaban habang nakatutok ang kanyang espada at sumigaw, hali kayo. Gagawin ko kayong abo. Kasabay nito ay ginamit niya ang kanyang kasanayan, Thunderfire Iron Sword. Nang tamaan ng kanyang pag-atake ang mga kalaban ay agad silang nagsigawan sa matinding sakit habang nagsitalsikan ang kanilang dugo sa hangin. Muling sumigaw si Palm Emperor sa kanila, magbigay kayo ng daan. Wala akong oras upang maantala ng mga tulad ninyo. Napasimangot siya at sinabi sa kanyang isip, hindi ako maaaring maantala rito.
Kailangan kong pigilan ang ritual. Mabilis namang sumigaw ang mga ang kalaban ay ang dakilang bayani, si Baek Sang-won. Huwag kayong magpapabaya kahit isang saglit. Napahigpit ang ekspresyon ni Palm Emperor at sinabi sa kanyang isip, gaya ng inaasahan, wala siyang balak umatras ng tahimik. Kailangan kong matapos agad ang mga ito at pigilan ang ritual. Kasunod nito ay muli siyang nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake sa kalabang nasa kanyang harapan. Agad na sumigaw sa sakit ang tinamaan. Isa-isa niyang pinabagsak ang kanyang mga kalaban gamit ang kasanayang Iron Martial Sword. Habang lumalaban ay sinabi niya sa kanyang isip, hindi ko pa natataya ang tunay na bilang ng mga kalaban, kaya kailangan kong magtipid muna ng aking panloob na enerhiya. Muling sumugod ang napakaraming kalaban habang nakatutok ang kanilang mga espada at sumisigaw, ano ito? Huwag ninyo siyang bigyan ng kahit anong pagkakataong umatake. Dahil sa dami ng mga kalabang sumusugod sa kanya ay agad niyang ginamit ang kasanayang Flying Flow Divine Steps. Sinabi pa ni Palm Emperor sa kanyang isip, sa halip na mga teknik na gumagamit ng napakalaking lakas, sapat na ang mabilis at banayad na mga pag-atake. Sa isang kisap mata ay itinusok niya ang kanyang espada sa kalabang nasa kanyang tagiliran. Agad itong namatay ng tamaan sa katawan. Nagtalsikan ang dugo sa harapan ni Palm Emperor habang napatingin siya sa gilid at sinabi sa kanyang isip, isa-isa. Sisiguraduhin kong maubos muna ang mga nasa harapan ko. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban nang tamaan sila sa leeg habang nagsitilamsikan ang kanilang dugo. Nagpatuloy si Palm Emperor sa walang tigil na pagtusok ng kanyang espada. Sinabi pa niya sa kanyang isip, pababagsakin ko silang lahat. Dagdag pa niya habang patuloy niyang hinihiwa ang mga kalaban. Hiwain, muling hiwain. Patuloy lamang siyang nagwawasiwas at tumutusok ng kanyang espada habang sinasabi sa kanyang isip, hahawiin ko ang lahat hanggang sa pinakahuli. Bahagya niyang inihampas ang espada sa hangin upang maalis ang dugong kumapit dito at sinabi, kaya hali kayo. Dumating pa kayo ng mas marami kung gusto ninyo. Mariin ang kanyang tingin habang sinasabi, ang aking espada, ay hindi titigil hanggang sa pinakadulo. Nanlaki ang mga mata ni Han Solo sa kanyang nasasaksihan at napasabi. Iyan pala, ang dakilang bayani. Napakalakas niya kahit halos hindi pa niya ginagamit ang kanyang panloob na enerhiya. Ilang sandali pa ay makikita ang napakaraming palasong nababalutan ng enerhiya na mabilis na lumilipad patungo kay Palm Emperor. Bahagyang dumaplis ang ilan sa mga ito sa kanyang katawan kaya nagulat siya. Naiinis na sinabi niya sa kanyang isip, buwisit. Umaatake sila mula sa lahat ng direksyon, napakagulo. Agad namang tumalon sa ere si Palm Emperor. Isa na namang kalaban ang kanyang pinabagsak matapos itong saksakin sa likuran. Seryoso ang kanyang tingin habang itinutusok ang espada sa kalaban at sinabi sa kanyang isip, kung magpapatuloy ito, oras lamang ang masasayang ko. Dagdag pa niya habang mabilis na kumikilos upang patayin ang mga kalaban, higit pa rito, napakarami nila. Mariin ang kanyang tingin habang sunod-sunod na tumutusok ang kanyang espada at sinabi sa kanyang isip. Kung ang mga ito ay mga nakatagong puwersa lamang, kikilos sila sa maliliit na grupo. Ang dami nila rito ay nangangahulugang bumibili lamang sila ng oras. Sa huli, iisa na lamang ang natitirang paraan. Makikita ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang patuloy niyang pinapaslang ang mga kalaban sa kanyang harapan. At dito na po nagtatapos ang 290 kabanata.